Isipin mo na mayroong isang mahiwagang gate na kapag binuksan mo, hindi lang ito nagdadala sa'yo sa ibang mundo, kundi binabago ka pa mula sa isang matabang binatilyong laging nilalay ng lahat tungo sa isang sobrang gwapong binatang walang kapantay. Kaya handa ka na ba? Simulan na natin ang kwento. Isang araw, may isang binata na galit sa kanyang buhay at sa buong mundo. Ang pangalan niya ay Yuya. Habang naglalakad siya, nakita niya ang tatlong siga na nang-aabuso ng isang babae. Lumapit siya at nagsabi, bitawan niyo siya. Walang may karapatang magsalita sa kanya ng ganyan. Ngunit tinawanan lang siya at sabay bagbog na walang awat, habang ang babae ay nakatitig lang sa kanya na nagulat at natatakot, hindi makapaniwala na may nagtangkang ipagtanggol siya. Bigla namang dumating ang mga pulis kaya nagsitakas ang mga siga. Nilapitan ng mga tao si Yuya para buhayin muli hanggang sa iminulat niya ang kanyang mga mata at nagsabi, huwag kayong mag-alala, ayos lang ako. Pagkatapos ay umalis siya. Habang nakatitig lang ang babae sa kanya, may kakaibang paghanga sa mga mata nito. Habang naglalakad si Yuya, nagsimula siyang magkwento tungkol sa kanyang mga hinanakit. Mula pagkabata, pangit na ang mukha ko. Dahil dito, tinawag nila akong baboy. Kahit ang sarili kong ama at ina, pinagtatawanan ako. Mas maganda at gwapo pa ang mga kapatid kong mas bata kaysa sa akin. Pagtungtong ko ng middle school, hindi na sapat sa kanila ang pang-aalipusta sa salita. Sinimulan nila akong saktan, simpleng dahil lang sa itsura ko. Ang tanging nagmahal at umintindi sa akin ay ang aking lolo. Lagi niya akong iniingatan at pinapalakas ng loob. Pero sa kasamaang palad, pumanaw siya at iniwan sa akin ang bahay na ito. Simula noon, mag-isa na akong namumuhay dito, nagtatrabaho malapit sa paaralan matapos akong talikuran ng aking ama at ina. Habang sinasabi niya ito, halos tumulo ang kanyang mga luha. Kinabukasan, pumasok si Yuya sa paaralan. Doon, hindi pa rin tumigil ang lahat sa pangungutya sa kanyang itsura, kaya't tumakbo siya para makatakas. Ngunit hinabol siya ng mga kaklase habang sigaw ng sigaw, saan ka pupunta, Yuya? Hindi mo pa ba alam na ikaw ang punching bag namin? Pinagtulungan nilang bugbugin siya hanggang halos mawalan na siya ng lakas. Samantalang ang kanyang kapatid na lalaki at babae ay nakatingin lang mula sa malayo, tuwang-tuwa sa kanyang paghihirap. Pag-uwi ni Yuya, basag ang kanyang loob. Nagbukas siya ng instant food para kumain. Pero nang makita niya ang refleksyon ng kanyang mukha sa sabaw, nadiri siya. Hindi niya natapos at itinapon lang iyon, sabay bulong sa sarili na pati ang pagkain ay nang-aalipuste sa kanya. Tumayo siya at tumingin sa salamin pero hindi niya kinaya ang makita ang sarili. Kaya't sinuntok niya ito hanggang sa mabasag. Bigla, sa gilid ng nabasag na salamin, may lumabas na nakatagong pinto sa dingding patungo sa isang lihim na silid na iniwan ng kanyang lolo. Pumasok si Yuya at nakakita ng iba't ibang kakaibang gamit. Pero ang pinakanakahuli sa kanyang atensyon ay isang mahiwagang pinto. Binuksan niya ito at may nabasang mensahe, congratulations, you have been transported to another world. Nababalot ng takot at pagkalito, bigla pang lumabas ang iba pang mensahe na nagsasabing nakakuha siya ng espesyal na kapangyarihan na maaari niyang gamitin dito. Habang binabasa ito, may isa pang papel na lumitaw na nakasulat sa kakaibang wika. Ngunit agad siyang nagkaroon ng skill na language comprehension kaya madali niya itong naintindihan. Ang nakasulat, ako ang may-ari ng bahay at hardin na ito. Sino mang makakita ng mensaheng ito, magiging kanya na ang bahay na ito at lahat ng nilalaman nito. Walang sino man ang makakapasok o makakalabas dito nang walang kanyang pahintulot. Natulala si Yuya at mamulong sa sarili. Ibig sabihin, akin na ang bahay na ito. Ang galing naman. Paglingon niya, may nakitang koleksyon ng mga armas sa tabi niya. Pinulot niya ang isang espada at tinangkang sanayin ang sarili, ngunit agad siyang nadapa, hindi niya kaya. Bigla, may isa pang mensahe na lumitaw, congratulations, you have gained the art of swordsmanship. Sa isang iglap, marunong na siyang humawak ng espada na parang eksperto. Sinubukan pa niya ang iba pang armas at natutunan niya agad gamitin ang lahat sa nakakabilib na bilis. Inilagay niya ang mga ito sa kanyang tool inventory hanggang sa marinig niya ang malakas na ungol ng isang halimaw na biglang sumugod sa kanya. Nanginginig sa takot, napasigaw si Yuya, ito na ang katapusan ko. Ngunit hindi makapasok ang halimaw dahil sa barrier na nakapalibot sa bahay. Nanatili lang itong umuungal mula sa labas. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang hawak ang sandata, pero kinalma niya ang sarili, nag-ipon ng lakas ng loob, at inihagis ito sa halimaw. Tumagos ito at agad na napatay ang halimaw sa isang iglap. Ang enerhiya ng halimaw ay dumaloy sa katawan niya, at bigla siyang nagkaroon ng mga bagong gamit na nakapagpataas ng kanyang karanasan. May bumagsak ding mga ginto sa harap niya, na na-realize niyang maaari niyang magamit pati sa totoong buhay. Tuwa na tuwa siya at napasigaw, ibig sabihin, hindi ko na kailangang magtrabaho. Pagkatapos, bumalik siya sa bahay at nakatulog. Pagmulat niya, napansin niyang lumuwag ang kanyang mga damit pero hindi niya ito pinansin. Hindi pa niya alam na tuluyan na siyang nagbago at naging isang
namamanghang gwapong binata. Gusto sana niyang tumingin sa salamin, pero naalala niyang nabasag na ito. Mas mabuti na rin, bulong niya, lagi ko namang kinamumuhian ang itsura ko. Hindi niya alam na ang bago niyang itsura ay sobrang hindi kapanipaniwala, kagwapuhan na lampas sa imahinasyon ng kahit sino. Nagbihis siya gamit ang mga damit mula sa bagong mundo at nagsimulang magtrabaho sa hardin. Doon ay nakatagpo siya ng isang halimaw na tinatawag na coffee beast at agad niya itong pinatay ng walang hirap. Paulit-ulit niya itong ginawa sa buong bakasyon, nakakakolekta ng kayamanan at lumalakas. Pagsapit ng huling araw ng bakasyon, mas matapang na siya at ganap na bihasa sa lahat ng sandata. Doon ay nakalaban niya ang isang napakalaking evolved ogre. Ngunit natalo ito ni Yuya at naputol pa niya ang ulo ng halimaw bilang tagumpay. Dito nagsimula ang tunay na kasabikan ng kwento. Dumating na ang oras ng pagbabalik eskwela. Bago pumasok, sinilip ni Yuya ang kanyang sarili. Lahat ng nakakita sa kanya ay natulala sa kanyang kagwapuhan, hanggang sa mapatanong ang ilan, natural ba talaga ang ganyang kagandahan? Ngunit hindi iyon ang mahalaga. Ang mas mahalaga ay nang makita siya ng kanyang mga kapatid, hindi nila siya nakilala. Pati ang mga laging nang-aapi sa kanya ay lumapit at nagtanong, "Sino ka, bata? Ngayon lang namin nakita ang mukhang ito. Bagong transfer student ka ba?" Nabigla si Yuya at sumagot, "Transfer. Ako si Yuya, yung binubugbog ninyo araw-araw." Lahat ay natulala at napasigaw, "Imposible. Nagbibiro ka." Naguluhan si Yuya at dali-daling pumunta sa banyo para makasiguro. Nang tumingin siya sa salamin, nakita niya ang sarili niyang kumikislap na parang buwan ang kagwapuhan. Nang inag siya sa gulat, hindi makapaniwala sa sarili niyang mga mata. Dumating ang kanyang mga kapatid at hinayla siya, "Ipaliwanag mo ito. Paano naging ganyan ang isang tulad mong pangit sa loob lang ng ilang araw? Bilasan mo." Ngunit wala siyang sinabi sa kanila. Sa loob-loob niya, masaya siya, dahil alam niyang lahat ng ito ay galing sa kanyang paglalakbay sa kabilang mundo. Biglang may dumating na marangyang kotse sa harap ng paaralan, at bumaba mula rito ang isang napakagandang babae, na kumikislap na parang buwan. Nilapitan niya si Yuya at nagsabi, "Pwede ba kitang makausap?" Nabigla si Yuya at nahihiyang sumagot, "Pero, kilala mo ba talaga ako?" Ngumiti ang babae at tumugon, "Oo, ako yung babaeng sinagip mo sa supermarket mula sa mga siga ilang araw na ang nakalipas." Hindi makapaniwala si Yuya na nakilala pa rin siya ng babae kahit nagbago na ang itsura niya. Kaya't nagtanong siya, "Ano ang kailangan mo sa akin?" Sagot niya, "Una, ang pangalan ko ay Kaori. Pangalawa, nandito ako ngayon para alukan ka ng lugar sa Owai Academy, ang pinakamahalaga at pinakamarangyang paaralan sa rehiyong ito." Halos hindi makapaniwala si Yuya at napabulong, "Hindi siguro nila tatanggapin ang isang tulad ko." Ngunit mabilis siyang sinagot ni Kaori, "Baliktad, ang mga kagaya mong matapang ang mismong kailangan ng paaralan." Doon ay sumingit ang mga kapatid ni Yuya, "Isali niyo rin kami. Mas matalino kami kaysa sa kanya at mas magaling sa lahat ng bagay." Ngunit mariing tumanggi si Kaori, "Sa panaginip lang ninyo. Alam ko lahat ng mga kasamaan ninyo." Buo ang loob niyang tinanggihan ang mga ito. Kinuha niya si Yuya at isinakay sa kotse, dinala sa paaralan. Doon, nakaharap nila ang principal. Sinabi ng matanda, "Hindi ko alam kung paano kita mapapasalamatan sa pagliligtas mo sa anak ko. Ngunit bilang simula, nais kitang papasukin sa aking paaralan." Nag-alinlangan si Yuya at sagot niya, "Pero wala akong talento kagaya ng mga estudyante rito." Ngumiti ang principal at sagot niya, "Baliktad." Nang napaligiran ng mga siga si Kaori, lahat ay nakatingin lang at walang kumilos. "Ikaw lamang ang naglakas loob na tumulong. Mga taong may malinis na puso ang kailangan namin dito. Huwag kang mag-alala, mamahalin mo rin ang paaralan." Napangiti si Yuya sa narinig. Dagdag pa ng principal, "At bilang pasasalamat sa pagliligtas mo sa anak ko, ako na ang sisigat sa lahat ng iyong bayarin sa paaralan." Pagkatapos ay nagsabi pa siya, "Hindi ko na aagawin ang oras mo. Gugulin mo ang buong araw dito at sa huli, sabihin mo sa akin ang iyong desisyon." Pumayag si Yuya. Maya-maya, may kumatok at pumasok ang guro na si Suwada. Ipinakilala siya ng principal, "Ito ang magiging estudyante mo. Ikaw na ang bahala sa kanya ngayong araw." Sagot ni Suwada, "Naiintindihan ko." Dinala niya si Yuya sa silid-aralan. Nakatayo si Yuya sa labas, sobrang kaba, nagdarasal na sana maging maayos ang lahat. Kumuha siya ng lakas ng loob at pumasok. Ipinakilala ang sarili sa mga estudyante. Lahat ay natigilan, walang masabi sa sobrang ganda ng kanyang itsura, pero walang nang ahas magsalita. Hindi naintindihan ni Yuya na mga tingin iyon ng paghanga, kaya nanatili siyang kabado at hindi mapakali. Umupo siya sa pinakadulo ng klase. Doon, isang babaeng katabi niya ang nag-abot ng libro para makasabay siya. Tila siya ang magiging malapit kay Yuya sa mga susunod na araw. Pagkatapos ng klase, nagdagsaan ang mga babae palapit sa kanya, gustong makilala siya, pero hindi alam ni Yuya kung paano sisigot. Biglang sumingit ang isang estudyante na si Rio, "Hayaan niyo muna siya magpahinga.
First day niya pa lang, dinala niya si Yuya sa cafeteria at ipinakita ang mga pagkain. Namangha si Yuya, Diyos ko, libre ba lahat ito? Para itong langit. Natawa si Rio at sagot niya, tigilan mo na yan, halika na, kumain tayo. Umupo sila kasama ang isa pang estudyante na si Shingo. Nagpakilala silang tatlo at agad na naging magkaibigan. Nagustuhan ni Yuya ang lugar at kumalma ang loob niya kasama ang mga tao roon. Natapos niya ang araw sa paaralan ng payapa at bumalik sa principal. Sinabi niya, alam kong hindi ako karapat-dapat dito, pero matapos kong makita ang mga estudyante at ang kagandahan ng lugar na ito, tunay na gusto ko nang maging bahagi ng academy. Ngumiti ang principal at, sagot niya, mas matanda ako at mas marami ng karanasan, at sinasabi ko sa iyo, mga taong tulad mo ang mismong kailangan ng paaralan na ito. Simula ngayon, opisyal ka ng estudyante dito. Natuwa ng sobra si Yuya. Paglabas niya, nadatnan niya si Kree na naghihintay. Magkasama silang naglakad at nilaybot ang mga pamilihan. Ipinakita nito kay Yuya ang iba't ibang lugar, at hindi makapaniwala si Yuya sa nakikita niya. Huminto sila sa isang restaurant at bumili ng matatamis. Habang kumakain, nagtanong si Yuya, paano mo ako nakilala kahit sobrang nagbago na ang anyo ko? Nagulat si Kaori at sagot niya, ano ang ibig mong sabihin? Ipinaliwanag ni Yuya, dati, sobrang taba ko. Sigurado akong hindi na ako kahawig ng dati. Paano mo nalaman na ako pa rin ito? Ngumiti si Kaori at mahinahong sagot, ang mga mata mo, nananatili pa rin silang malinis at maganda gaya ng dati. Tumibok ng mabilis ang puso ni Yuya at nagsimulang lumalim ang kanilang ugnayan. Ilang sandali pa, kinalok niya ito ng kanyang ice cream. Tinikman ni Kaori iyon at namula ang kanyang pisngi. Pagkatapos, inalok din niya si Yuya ng sa kanya at kumain din ito. Doon sumibol ang pag-ibig sa pagitan nila at ang mga taong nakapaligid ay hindi maiwasang humanga. Pagkatapos ng araw, bumalik si Yuya sa bahay at naghanda para muling pumasok sa kabilang mundo. Isinuot niya ang kanyang battle suit at nakipaglaban sa mga halimaw, kumukuha ng mga yaman. Ngunit napansin niyang mabagal ang pagtaas ng kanyang level. Matagal siyang nag-isip bago muling pumasok sa kagubatan. Bigla siyang nakarinig ng sigaw. Dali-dali siyang tumakbo at nakita ang maraming bangkay at isang dambuhalang ogre na umaatake sa isang babae, handa na itong patayin. Sumugod si Yuya at inihagis ang kanyang sibat, ngunit napigilan ito ng halimaw. Tumalon siya at sinipa ito ng malakas, dahilan para magulat ang ogre. Mabilis siyang lumapit sa babae para tingnan ang kalagayan nito, ngunit umatake ang ogre mula sa likod. Buong tapang, muli siyang umatake, tumalon siya sa taas at nagpakawala ng malakas na ulan ng mga palaso gamit ang kanyang pana. Tinangkang salagin iyon ng ogre, pero agad kinuha ni Yuya ang kanyang espada at sa isang matinding hiwa, naputol niya sa dalawa ang halimaw. Lumapit siya sa babae na unti-unting iminulat ang mga mata. Narinig niya ang mga boses ng mga sundalong naghahanap dito. Agad nagtago si Yuya at iniwan siya sa kanila sa katahimik na lumayo. At dito, kaibigan ko, nagsisimula ang tunay na mga pakikipagsapalaran. Kinabukasan, nakaupo si Yuya sa bahay at pinagmamasdan ang kanyang mga damit. Sa plot na ito, salamat sa mga katangian at stats nito, hindi ito madaling madumihan. Pero hindi ito bagay para suotin araw-araw. Pupunta ako sa mall para bumili ng bago. Nagbihis siya at nagpunta sa mall. Habang naglalakad, lahat ng tao'y napapatingin sa kanya, hindi makaiwas sa kanyang kagwapuhan. Nahihiya si Yuya at iniisip, baka naiirita sila sa itsura ko. Kailangan kong bilisan ang pamimili at umalis agad. Hindi niya alam na pinagmamasdan siya ng lahat dahil sa paghanga. Sa parehong oras, nasa mall ang sikat na photographer na si Hikaru para sa isang photo session. Dalawang sikat na modelo ang inaasahan, ngunit ang lalaking modelo ay hindi dumating. Galit na galit ang direktor at sigaw niya, ang pinakamahalaga sa trabaho ay ang pagtupad sa oras. Kung wala siyang pakialam, hahanap ako ng iba. May tumutol. Maghanap ng iba. Hindi ganon kadali makahanap ng kapalit dito sa mall. Ngunit mariin siyang sinagot ng direktor. Ako ang bahala. Samantala, pumipili si Yuya ng mga damit na babagay sa kanya. Lumapit ang dalawang babae upang tulungan siya, nanginginig sa kilig sa kanyang kagwapuhan. Ngunit mahinahon siyang tumanggi at nagpaalam. Pagbaba niya ng hagdan, paakyat naman si Hikaru. Sa unang tingin kay Yuya, hindi makapaniwala si Hikaru. Anong kagandahan? Eksakto ito ang kailangan ko. Mabilis siyang lumapit kay Yuya. Ipinaliwanag ang sitwasyon at inalok itong maging kapalit sa photoshoot. Nang marinig ni Yuya na kailangan nila ng tulong, pumayag siya. Nagsimula ang shoot kasama si Mio. Ang kanilang kagandahan kapag magkasama ay tila nakabighani sa lahat. Ang mga tao sa mall ay iniwan ang kanilang ginagawa at nanood sa dalawang tila nagliliwanag na bituin. Ngunit si Yuya, totoo sa kanyang likas na ugali, walang kamalay-malay at sobrang nahihiya sa babae. Gayunpaman, bawat kuha ng litrato ay lumalabas na nakamamangha. Maghapon silang nag-shoot. Doon napagtanto ni Yuya na mas mahirap ang pagiging modelo
kaysa sa kanyang inaakala. Samantala, sa kabilang mundo, nagising ang babaeng sinagip niya. Paulit-ulit niyang iniisip si Yuya. Sigurado akong siya ang nagligtas sa akin. Kailangan ko siyang pasalamatan. Ngunit sagot ng kanyang mga bantay, pasalamatan. Walang taong nakatira sa lugar na iyon. Ngunit tumindig siya. Kahit ano pa, pupunta ako. Balik sa mall, pagkatapos ng shoot, nakaupo si Yuya kasama si Mio. Nagtanong siya, paano ka naging ganito kagaling sa trabaho mo? Wala pa akong nakitang mas mahusay pa sa iyo. Ngumiti si Mio at sagot niya, hindi ako magaling. Lahat ng ito ay galing sa tiyaga at pagpupursage. Kung magpapatuloy ka, tiyak na malalampasan mo pa ako. Nabuhayan ng loob si Yuya sa kanyang mga salita. Pagkatapos, inabot ni Mio ang kanyang panyo upang panasan ang pawis niya. Nagpasalamat si Yuya ngunit tumanggi. Pero sa iyo ito, hindi ko dapat kunin. Dumating bigla si Sho, ang lalaking modelo na dapat sanay kasama ni Mio. Mapagmataas at sobrang kumpiyansa. Pumasok siya habang ang mga babae ay nagsisigaw sa tuwa. Lalong lumaki ang kanyang ulo. Lumapit siya kay Mio. Ipinatong ang kamay sa dingding malapit sa kanya at arroganteng sinabi, bakit hindi ka sumasagot sa akin? Hindi ba't nagkasundo tayong lumabas? Namula si Mio at hindi makakilos. Sadyang inapakan ni Sho ang kanyang panyo. Nagalit si Yuya. Lumapit siya at mariing sinabi, ayaw ng babae na lapitan mo siya. Lumayo ka. Sumiklab ang galit ni Sho at sigaw niya, at anong pakialam mo? Sinubukan niyang suntukin si Yuya, ngunit mabilis itong sinalo ang braso niya at ibinagsak siya sa sahig sa harap ng lahat. Nalugmok si Sho, halos hubad, habang ang mga babaeng humahanga sa kanya kanina ay tumalikod na at buong paghangay kay Yuya na napunta. Lumapit si Hikaru at mariing sinabi kay Sho, lahat ng nangyari ay naitala. Simula ngayon, wala ka ng trabaho sa akin. Umalis ka na. Nabigo at napahiya, mabilis na umalis si Sho. Nilapitan naman ng direktor si Yuya at taos pusong nagpasalamat. Lagi siyang mayabang at nilalay ang lahat. Salamat sa ginawa mo. Nagpasalamat din si Mio. Labis na tuwang-tuwa na iniligtas siya ni Yuya. Lahat ay tila nabulunan sa kayabangan ni Sho. Pagkatapos ng insidenteng iyon, inalok nila si Yuya na maging modelo kasama nila. Sinabi nila, huwag kang mag-alala, bibigyan ka namin ng malaking bayad. Nagpasalamat si Yuya at sagot niya, ang makatrabaho ang mga taong mabait, masigasig, at may respeto sa ginagawa nila ay isang pangarap para sa akin. Ngunit sa ngayon, wala pa akong kakayahan para makasabay o mag-commit sa ganitong trabaho. Iginagalang ng direktor ang kanyang pasya at sabi nito, mabuti, pero kukunin mo ang lahat ng damit na ito bilang pasasalamat sa tulong mo. Masayang pumayag si Yuya, puno ng kagalakan, at nagpaalam bago umuwi. Umalis din si Mio at ang direktor sakay ng kanilang kotse, ngunit halatang halata na si Mio ay nahulog ng husto kay Yuya at pinahalagahan ang araw na magkasama silang nag-shoot. Nang gabing iyon, ibiniti ni Yuya ang kanyang mga bagong damit, naghanda, at muling pumasok sa kagubatan upang manghuli ng mga halimaw. Kasabay nito, muling napaligiran ng mga halimaw ang prinsesa at ang kanyang mga kawal. Gusto sanang umatras ng mga bantay, ngunit wala silang laban sa napakaraming kaaway. Ang prinsesa mismo ay na-corner ng isang halimaw at muntik nang mapatay. Mula sa likod, lumitaw si Yuya at pinabagsak ang halimaw, winasak ang lahat ng nilalang na humaharang at iniligtas ang sugatang mga sundalo. Namangha silang lahat, biglang lumapit ang dalaga at nagsabi, una, salamat sa pagliligtas mo sa buhay ko. Pangalawa, pakakasalan mo ba ako kay Tamis? Nagulat si Yuya, nagulat ang mga sundalo, at tayo, kaibigan ko, ay nagulat din. Sumigaw ang kapitan ng bantay, Prinsesa Alexia, nabaliw ka na ba? At mula kailan ang isang babae ang nagpo-propose sa lalaki? Ngunit hindi natahimik ang prinsesa. Lumapit pa siya kay Yuya at sabing, mula sa unang sandali na nakita kita, minahal na kita. Isipin mo na lang na ito'y pag-ibig sa unang tingin. Bago pa siya magpatuloy, dinala na ni Yuya silang lahat sa kanyang bahay, nilutuan ng pagkain, at doon sila nagpakilala sa isa't isa. Ipinahayag ng dalaga ang kanyang pangalan, Alexia, prinsesa ng kaharian ng Celia, at iyon ang kanyang mga kawal. Nanlamig si Yuya nang malaman niyang prinsesa siya at sabi niya, patawarin mo ako kung nakapagsalita ako ng walang galang. Hindi ko alam. Ngunit ngumiti si Alexia at sagot niya, wala iyon. Muli siyang lumapit at muling nagtanong, kaya, napag-isipan mo na ba kung pakakasalan mo ako o hindi? Sagot ni Yuya, pinapasaya ako ng damdamin mo, pero hindi pa ako nag-iisip tungkol sa mga bagay na ganyan. Ngumiti si Alexia at sabi niya, tama ka, ang pag-ibig na napakadaling makuha sa simula ay walang lasa. Ngunit hindi ako susuko sa iyo. Magsimula muna tayo bilang magkaibigan. Pumapayag ka bang maging kaibigan ko? Bahagyang
tumango si Yuya at sagot niya, ikinalulugod ko. Natuwa ang prinsesa. Pagkatapos ay nagpa siya silang bumalik sa palasyo. Samantala, si Yuya ay bumalik sa kanyang mundo, nagbihis, at nagtungo sa paaralan. Habang naglalakad, lahat ng nakakita sa kanya ay nabighani sa kanyang kagwapuhan hanggang napuno ng mga humahanga ang buong kalsada. Pagdating niya sa paaralan, ipinakilala siya ng guro sa kanyang mga kaklase. Malugod siyang sinalubong ng lahat. Di nagtagal, nagsimula ang physical education. Nakaupo si Yuya sa mga baitang, nanunood lamang. Nilapitan siya ng isang magandang dalaga, si KD, at nakipag-usap sa kanya, at si Yuya, tila hindi pinalalampas ang pagkakataon, ay nakipag-usap din. Ngunit biglang may bola na tumama halos kay KD. Napasigaw siya. Mabilis na umikot si Yuya, naisalba si KD, at sa parehong oras ay naka-score pa ng goal. Nabigla ang lahat na pagtantong hindi siya ordinaryong estudyante. Maya-maya, umakyat si Yuya sa ikalawang palapag kung saan nagtuturo ang guro ng agham. Hindi niya maintindihan ang leksyon, kaya't nakatingin lamang siya sa labas, pinapanood ang mga kaklase niyang naglalaro. Kumaway si Kaori sa kanya at kumaway din siya pabalik. Bigla, sinalakay ng Red Ogre gang ang paaralan, sakay ng mga motorsiklo. Nagpanik ang guro at sabing, self-study session na, bago tumakas. Pati ang punong guro ay nawala, iniwang walang proteksyon ang mga estudyante. Humarap si Kaori sa gang at sigaw niya, ano ang ginagawa niyo rito? Paano kayo nakapasok? Sagot nila, narito kami para maghiganti sa panlilibak mo at sa pagkuha mo ng kapatid namin. Dala siya rito sa akademya na siya sanang pangarap namin. At wala nang mas matamis pa kaysa maghiganti sa isang babaeng tulad mo. Nagbabala si Kaori, darating na ang pulisya. Ngunit ngisi ang tugon nila, matagal pa iyon. Pagdating nila, ikaw ay dinukot na namin. Sumugod ang ilan upang hulihin siya, ngunit wala siyang magawa. Nakikita ni Yuya ang lahat mula sa ikaapat na palapag. Nanginginig ang kanyang mga binti habang bumabalik ang masasakit na alaala ng pang-aapi. Halos bumagsak siya, umiikot ang kanyang mundo. Ngunit sinampal niya ang sarili at nagwika, hindi, kakayanin ko, lalaban ako. Mula sa bintana, tumalon siya pababa. Nagulat ang lahat ng estudyante. Ikaapat na palapag iyon. Ngunit lumapag si Yuya tulad ng isang leon, winasak ang mga buto ng mga sumalubong sa kanya. Umiiwas siya sa bawat atake ng may bilis. Hinaranggan siya ng isang maton at hamon nito. Tingnan natin kung paano ka makakatakas sa akin. Sumugod ito ng buong lakas, ngunit pinigilan siya ni Yuya at mariing sinabi, tapos ka na, bago siya itinapon sa likod. Dumiretso si Yuya para iligtas si Kaori, ngunit ang leader ng gang, galit na galit, ay sumugod sakay ng motorsiklo. Umiwas si Yuya, ngunit matalino ang kalaban. Umiikot ito at muntik na siyang masagasaan. Tumalon si Yuya ng mataas, mabilis na parang kidlat. Nawalan ng kontrol ang leader at bumangga, at doon, mag-isa niyang tinalo ang buong Red Ogre gang. Dumating ang mga pulis at inaresto silang lahat. Nanghihina si Kaori at muntik ng himatayan. Agad siyang sinalo ni Yuya at sa labis na saya, napayakap ito sa kanya. Ngunit sa parehong oras, ang mga kapatid ni Yuya ay pinahirapan, binugbog ng mga ogre at pinagmumura ang kanilang pangalan. Dinakip ng leader ang kapatid na lalaki ni Yuya at sinakal. Sumubok na tumulong ang kanyang kapatid na babae ngunit tinadyakan at itinapon lamang. Halos malagutan ng hininga ang kanyang kapatid habang walang makapangahas na lumapit. Ngunit biglang lumitaw si Yuya, hinablat ang leader at pilit na inihiwalay. Bumangon ang leader, handang umatake, ngunit isang matalim na titig lamang ni Yuya ang nagpayanig sa kanya sa takot. Nanghina ito at natigilan. Humihingal na tanong ng kanyang kapatid, bakit mo ako iniligtas? Hindi ko naman karapat-dapat ang ginawa mo. Maliit ngunit matatag ang sagot ni Yuya. Hindi ko kayang pabayaan ang kahit sinong miyembro ng pamilya ko. Ang mahalaga, ligtas ka na. Napaluha ang mga bata, isang tagpong tunay na nakakaantig. Ilang araw makalipas, bumalik si Yuya sa kabilang mundo upang muling manghuli ng mga halimaw at magpalakas. Pagkatapos ng mahabang laban, inayos niya ang kanyang mga armas at handa nang umalis nang bigla niyang marinig ang tahol ng aso sa loob ng kagubatan. Agad siyang tumakbo at natagpuan ang isang dambuhalang baboy ramo na umaatake sa aso. Sinilip ni Yuya ang stats ng baboy ramo, mas mataas pa sa kanya. Nag-alinlangan siya, halos iwanan ang aso. Ngunit ang mga sigaw ng aso ay dumiretso sa kanyang puso. Kung nandito ang lolo ko, hindi niya ito pababayaan. Sa isang iglap, inihagis ni Yuya ang kanyang sibat ng buong lakas at sinundan ng espada. Ngunit ikinagulat niya, patay na agad ang halimaw. Napakalakas ng kanyang sandata. Mabilis niyang nilapitan ang aso, pinainom ng healing potion, at agad gumaling ang mga sugat nito. Nagising ang hayop. Tanong ni Yuya, anong ginagawa mo rito? Bakit mo nilabanan ang baboy ramo at hindi ang ibang halimaw? Nawalan ka ba ng bait? Nahihiyang hindi makasagot ang aso. Muling tanong ni Yuya.
Yuya, mayroon ka bang pamilya, ama, ina? Sumagot ang aso. Wala. Napagpasyahan ni Yuya na kupkupan ito. Tuwa-tuwa ang aso. Pinangalanan niya itong Naito, isang marangal na pangalan. Dinala niya ito pauwi. Kinabukasan, nagpunta si Yuya sa paaralan at iniwan si Naito upang magbantay sa bahay. Sa klase, nalaman ng kanyang mga kaibigan na mayroon na siyang aso. Tinanong niya kung saan siya makakabili ng pagkain at gamit para dito, at nag-alok si KD ng tulong. Natuwa siya ng husto. Binili niya lahat ng kailangan, umuwi, nilagyan ng kwelyo si Nito, at lumabas na naglalakad ng buong pagmamalaki kasama ang bago niyang kasama. Habang naglalakad sila, lahat ng tao sa paligid ay napapatingin, humahanga, at nagsasabi, ang gandang aso, ang gwapong binata, kawan mo naman kami kahit kaunti. Sa kanilang paglalakad, nakasalubong nila si Kaori na tuwang-tuwa sa pagkakataong iyon. Ipinakilala ni Yuya si Nito sa kanya, at agad itong minahal ni Kaori. Sa parehong sandali, si Mio naman ay naglalakad din at napansin si Yuya. Nilapitan niya ito at nang makita si Kaori, nagkakilala silang lahat. Pero dahil sikat si Mio, nagsimula ang mga tao sa paligid na magbulungan at pag-usapan sila. Humingi ng paumanhin si Mio kay Yuya at sinabi, magkikita pa tayo sa susunod na pagkakataon. Bago umalis, biglang kinabahan si Kaori. Naisip niya na baka may relasyon si Yuya at Mio. Tinanong niya ito, ngunit sagot ni Yuya, hindi, magkaibigan lang kami. Gumaan ang pakiramdam ni Kaori, para bang muling nabuhay ang kanyang puso. Pero biglang may narinig silang matandang babae na sumisigaw dahil ninakawan siya ng bag. Agad na inutusan ni Yuya, Nito, habulin mo, kunin mo. Kumakaripas ng takbo ang aso. Si Yuya at Kaori naman ay tumakbo patungo sa matanda para kamustahin siya. Ligtas naman ito ngunit labis na nalungkot sa pagkawala ng kanyang bag. Pinakalma siya ni Yuya, huwag kang mag-alala, ibabalik ko ito sa iyo. Dumating si Nito, kinaladkad ang magnanakaw sa leeg sa harap ng lahat. Agad namang tinawagan ni Kaori ang pulis. Nang marinig iyon ng magnanakaw, bigla niyang hinugot ang isang kutsilyo, pinunit ang kanyang damit at sumugod kay Kaori para saktan ito. Pero mabilis na hinawakan ni Yuya ang braso nito, binali, at pinigilan sa lupa. Manahimik ka, Hangul, sabi niya. Nabighani ang mga tao sa kanyang kagandahan at lakas hanggang dumating ang mga pulis at dinala ang magnanakaw. Nagpasalamat si Kaori kay Yuya sa pagliligtas sa kanya. Kinabukasan, nagsimulang magtrabaho ng magkasama sina Yuya at Naito laban sa mga halimaw na nakasalubong nila. Napakaganda ng kanilang teamwork, at kahit maliit si Naito, napaka-epektibo niya. Unti-unting tumataas ang kanilang lakas at karanasan, kaya't mas marami pa silang napapatay na halimaw. Hanggang sa dumating ang araw na hinarap ni Naito ang isang ligaw na baboy. Hindi niya ito pinakawalan at mag-isang nakipaglaban hanggang sa mapatay niya ito. Opisyal, si Naito ang naghiganti laban sa wild boar. Nagpatuloy sila hanggang magpasya si Yuya na maglakad papapasok sa mas malalim na kagubatan upang humanap ng mas malalakas na halimaw. Bigla niyang nakita ang isang nakakatakot na magical beast. Napansin din siya ng halimaw. Bulong ni Yuya, mukhang may problema ka ngayon, bata. Tatakas ka ba? Sagot niya sa sarili, hindi, wala nang ibang paraan kundi lumaban. Nagsimula ang laban. Binigyan siya ng magandang pagkakataon ni Nito, pero napakahirap ng kalaban. Mayroon itong kapangyarihan ng apoy at tubig, kaya hindi ito madaling lapitan. Mabilis na nag-isip si Yuya, Nito, gumawa ka ng butas para sa akin at kukunin ko ang pagkakataon. Gamit ang kanyang kaliitan, paikot-ikot na tumakbo si Nito para iligaw ang halimaw. Sobrang bilis niya na hindi siya masundan, kaya't puro apoy at atake ang pinakawalan ng halimaw ngunit puro wala itong tinatamaan. Sa huli, tumalon si Nito at pumutol ng bahagi ng katawan ng halimaw. Agad sinunggaban ni Yuya ang pagkakataon, umatake, at tinapos ito. Magkasama nilang napatay ang halimaw at tumaas ang kanilang level. Sinabi nila, sapat na ito para sa araw na ito. Umuwi na tayo. Pero biglang may lumitaw na nakatagong kuwebo sa kanilang harapan. Nagdesisyon si Yuya na silipin ang loob. Pagpasok nila, kusa namang nagliwanag ang mga sulong hanggang sa dulo, kung saan natagpuan ni Yuya ang isang bangkay at katabi nito ang isang mahiwagang libro na pinamagatang The Hermit. Binuksan ito ni Yuya at laking gulat niya. Ang libro ay parang nakikipag-usap sa kanya, alam ang kanyang iniisip at nais, at nagsabi, humiling ka ng kahit ano na nais mong matutunan, at lahat ng tungkol sa iyo ay maisusulat dito. Nais ni Yuya na maging isang libro ng mahika ito, at agad itong nagbago. Ngunit sinabi ng libro, hindi mo magagamit
gamit ang mahika na ito, dahil galing ka sa ibang mundo at wala kang magical circuits sa iyong katawan. Kaya't pagkakalooban kita ng dagdag na regalo, ang Hermit's Magical Circuits, isang pambansang yaman, at isa sa pinakamalakas sa mundong ito. Halos hindi makapaniwala si Yuya. Hindi niya maintindihan ang nangyayari. Umuwi siya at sinubukang pakawalan ang kanyang magical energy. Ramdam niya ang paggising ng circuits at lumitaw ang isang bagong skill, magic. Nag-aral siya gamit ang libro, at dinala si nito para subukan ito. Inilarawan niya ang mga spell ayon sa libro at matagumpay itong nailabas. Kahit si nito, na-inspire ni Yuya, nakalikha rin ng sarili niyang mahika. Magkasama nilang pinakawalan ang kanilang mga spell sa mga puno, winasak ang lahat ng nasa harapan nila. Napakalakas ng kanilang mahika, tunay na kamangha-mangha. Samantala, iniulat ng Captain of the Guard sa hari ang lahat ng nangyari, kabilang ang nakakagulat na balitang nag-propose ng kasal ang prinsesa kay Yuya. Lahat ay namangha, pero nang marinig ito ng hari, nag-alab ang kanyang galit. Sumigaw siya at nagngit-ngit sa palasyo, iniisip na niligawan at niloko ni Yuya ang kanyang anak. Hindi alam ni Yuya, nakabalik na siya sa paaralan, malalim na nag-iisip tungkol sa mahika at kung paano ito pag-aaralan. Bigla siyang inistorbo ng guro at inanunsyo, magkakaroon tayo ng camping trip sa loob ng 4 na araw sa kagubatan. Hati-hati ang mga estudyante sa grupo ng tiga-4, lahat ay nasiyahan. Ang grupo ni Yuya ay kasama ang blondeng si KD at isang dalaga na nagngangalang Kaki na tila itinadhana para mapalapit sa kanila, kaibigan ko. Pero pagkatapos ay sinabi ni Yuya na kailangan niyang bumili ng travel bag para sa kanyang mga gamit. Nang marinig ito ni Keida, agad siyang nagsabi, sasamahan kita. Biglang sumabat ang iba, hindi namin kayo iiwan na kayong dalawa lang. Kaya't sabay-sabay silang 6 na pumunta, kasama na rin si Kaori. Makalipas ang ilang sandali, nakarating sila sa mall at natagpuan ang travel bag na hinahanap nila. Si Kaori ang pumili nito at nagpasalamat si Yuya sa kanya dahil sa kanyang magandang panlasa. Labis ang tuwa ng dalaga. Pagkatapos noon, nagtuloy sila papunta sa game center. Doon, may nakita ang isang lalaking nakasalamin na larong gusto niya, at kahit gustuhin niyang manalo, alam niyang wala siyang tsansa. Kaya't sinabi ni Yuya, ako na ang susubok. Lumayo ang binata at gamit ang matalas na pakiramdam, tinukoy ni Yuya ang eksaktong lugar para manalo. Boom! Panalo agad siya. Ang galing. Parang wala na siyang itinitira para sa iba. Doon naman lumapit si Keida at nagsabi na gusto rin niyang iPan-along laruan. Sinundan siya ni Kaori, ayaw palampasin ang pagkakataon. Hanggang sa lahat na sila ay humiling ng kani-kanilang mga prize, at isa-isang ipinanalong lahat ni Yuya. Sobrang saya ng grupo, hindi masukat ang tuwa nila. Pagkatapos, naghiwalay sila sa dalawang grupo. Ang mga babae ay umakyat para tumingin ng mga damit, habang ang mga lalaki naman ay pumwesto sa kafe gaya ng dati. Tahimik at mapayapa ang paligid, ngunit gaya ng kasabihan, hindi nagtatagal ang ganda ng lahat. Bigla na lang umalangaw-ngaw ang fire alarm, senyales ng sunog sa itaas na palapag. Oo, doon mismo kung saan pumunta sina Kaori at ang mga babae. Mabilis na umakyat ang mga lalaki at tinanong ang gwardya, ngunit wala itong alam at hindi rin niya nakita ang mga ito. Isa sa kanila ang tumawag kay Keida, at sumagot ito ng halos sigaw, puno ng kaba, na trap kami sa itaas. Pinalilibutan kami ng apoy at wala kaming matakasan. Hindi pa man natatapos, naputol ang linya. Agad na parang kidlat, tumakbo pataas si Yuya. Pagdating sa floor ng mga damit, bumulaga sa kanya ang naglalagablab na apoy. Mabilis niyang inisip kung paano mailigtas ang mga ito at bigla siyang sumigaw, naisip ko na. Naglabas siya ng water aura na nagsilbing panangga sa apoy, kaya't nakalampas siya ng walang sugat. Pinasok niya ang naglalagablab na lugar at sinimulan ang paghahanap. Ngunit halos lahat ng mga babae ay nawalan na ng malay, maliban kay Carrie. Siya ay naghihingalo na, ubos na ang hangin, at halos matamba. Nang malapit na siyang mawalan ng malay, bigla siyang sinalo ni Yuya. Sinuri agad ni Yuya gamit ang kanyang kapangyarihan kung may iba pa, at natuklasan na silang 3 lang ang naroon. Kaya't binuhat niya silang lahat, pinaligiran ng kanyang mahika para hindi masaktan, at nagtangkang tumakas. Sinubukan niya ang kanang labasan, sarado. Lumipat sa kaliwa, sarado rin. Tumingin siya sa ilalim at sinabi, ikaw na lang ang natitira. Pinagsama niya ang kanyang lakas at binasag ang sahig sa ilalim nila, bumagsak mula palapag hanggang sa makarating sila sa ground floor. Sobrang kamangha-mangha, napatulala ang mga pulis, ang mga kaibigan, at lahat ng naruroon. Ano yun, bata? Paano mo nagawa yun? Tanong nila. Ngunit itinago ni Yuya ang totoo at simpleng sumagot, kusang gumuho ang sahig. Dumating ang ambulansya at agad na inisikaso ang mga babae. Ilang sandali pa, dumating ang ama ni Kaori, nagpasalamat kay Yuya dahil sa pangalawang beses na niligtas niya ang anak. Nagpasalamat din si
si Kaori, sobra ang kasiyahan niya. Mahigpit siyang niyakap ng kanyang ama. Tahimik na napatitig si Yuya, ramdam ang lalim sa kanyang puso. Wala siyang sariling pamilya, wala ni isang mag-aalaga sa kanya. Umuwi siyang magkahalo ang saya at lungkot. Ngunit pagpasok niya sa bahay, sinalubong agad siya ni Nito at tumalon sa kanyang mga braso. Isang aso lang siya, pero ang pagmamahal nito ay tunay at taos puso. Kinabukasan, muling pumasok si Yuya sa ibang mundo para matuto ng bagong kasanayan. Natagpuan niya ang magic ng Spatial Gate at agad niya itong napag-aralan. Kayanan niyang dalhin ang sarili kahit saan sa kagubatan sa loob lang ng ilang segundo. Nakakamangha. Pagkaraan, nag-explore sila ni Nito sa isang kuweba. Biglang umatake ang dalawang halimaw, pero sa ilang saglit lang, tinapos ni Nito ang laban. Nakamit nila ang gantimpala at lumabas na. Magbabalik na sana si Yuya, nang biglang hilahin siya ni Nito papunta sa ibang daan. Para bang sinasabi ng aso, itago mo ang presensya mo. Sumunod si Yuya at maingat na nagmasid. Sa harap niya, isang sugatang dalaga ang napalibutan ng napakaraming halimaw na handa na siyang patayin. Handang sumugod si Yuya, ngunit hinayla siya ni Nito, na parang sinasabing, huwag ka munang magmadali. At sa mismong sandaling iyon, biglang pinalabas ng dalaga ang kanyang kapangyarihan at sinugatan ang isa sa mga ghouls, naputol ang braso nito. Ano ang mga kakaibang sinulid na yon? Tanong ni Yuya sa sarili. Muling umatake ang mga halimaw, pero nagawa pa rin ng dalaga na lumaban. Gayunpaman, sobrang dami nila. Tumilapon siya sa isang puno, halos mawalan ng buhay, at sinugod ng mga halimaw na handa nang lumunin siya. Sa tingin mo ba hahayaan ni Yuya na masaktan siya, kaibigan? Hindi. Tumalon siya at pinatay ang mga ito sa ilang segundo lang. Lahat ng humarap sa kanya, tinapos niya agad. Sa likod niya, winasak naman ni Nito ang iba. Ngunit dumating pa ang mas marami pang halimaw, pinalibutan sila mula sa lahat ng direksyon. May nagbago ba? Wala. Pinulbos ni Yuya ang kanilang mga buto at nilipol ang mga halimaw agad-agad. Pagkatapos, binuhat niya ang dalaga at dinala sa kanyang tahanan para gamutin ang mga sugat. Sa daan, nagising ito sa takot nang makita ang sarili na karga ni Yuya, at agad siyang bumitaw pababa. Dahan-daang lumapit si Yuya at mahinahong nagsabi, huwag kang mag-alala, hindi ako kaaway. Uminom ka ng gamot na ito, gagaling ka. Una, nagduda ang dalaga, takot sa potion. Pero nang mapagtanto niyang siya ang nagligtas sa kanya, tumanggo siya at sinabing, sige, susubukan ko. Pag-inom niya, mabilis na nagsara ang kanyang mga sugat. Gulat na gulat siyang napailing at nasabi, napakagaling na gamot nito. Sino ka? Paano mo ito ginawa? Ipinakilala ni Yuya ang sarili. Isa akong adventurer na nagsasanay dito. At ipinakilala rin ng dalaga ang sarili. Ang pangalan niya ay Luna. Tinanong ni Yuya, ano ang ginagawa mo sa ganoong kas-danger na lugar? Siguradong hindi ka nagsasanay doon. Ngunit umiwas si Luna, ayaw niyang ipaalam ang kanyang tunay na pakay. Hindi siya nagustuhan ni Nito at gusto na sana siyang iwan. Pero dahil sa kabutihan ng puso ni Yuya, dinala pa rin niya ito sa kanyang bahay. Ipinaghanda niya si Luna ng mainit na palaygo. Pagkatapos niyang maligo, nakaramdam siya ng ginhawa at kagaanan ng loob. Namangha siya sa kabutihan ni Yuya at sinabi, sumama ka sa akin sa kagubatan para magsanay. Kailangan ko ang tulong mo. Ayaw sanang makisangkot ni Yuya, pero sagot niya, sige, para wala nang makapanakit sa iyo ulit. Kaya't nagtungo sila sa gubat at nagsanay ng magkasama. Lumakas ang kanilang kapangyarihan, lalo na si Luna, na tila nahulog na ang loob kay Yuya at naging malapit ng husto. Ilang araw ang lumipas at dumating ang matagal ng inaabangang school trip. Nagpaalam si Yuya kay Luna at humingi ng tawad, dahil kailangan na niyang bumalik. Nalungkot si Luna, sana'y manatili ito sa tabi niya upang magsanay silang dalawa at lalong mapalapit, pero ang pamamaalam ay hindi maiiwasan. Mahinahon siyang nagpaalam at ganoon din si Yuya. Pagbalik sa paaralan, sumakay sila ng bus papunta sa campsite. Pagdating nila, tinipon sila ng guro sa hall at ipinaliwanag ang kanilang misyon, makinig kayong mabuti. Narito tayo sa isang lugar na napapaligiran ng bundok at puno, tahimik at payapa. Tatagal ng 3 araw at 3 gabi ang camping trip. Malayo kayo sa paaralan, walang nakahandang pagkain, walang laro, at walang luho. Kailangan ninyong matutong umasa sa sarili at maghanap ng pagkain. Nagreklamo ang mga estudyante, hindi namin kaya yan. Paano kung makapitas kami ng lason at mamatay? Pinakalma sila ng guro, huwag kayong mag-alala. Kung may mangyari, gagamutan kayo ng manggagamot, at lahat ng makukuha ninyo ay ipapakita muna para matukoy kung alin ang ligtas at alin ang dapat alisin. Ang kailangan lang ay magsikap kayo. Pumayag din ang mga estudyante at nagsimula na ang kampang. 4 ang miyembro ng team ni Yuya. Hati sila sa gawain, si Kanaki at ang lalaking blonde ang gagawa ng tent, habang si Yuya at Keida naman ang mangingisda. Pagdating nila sa lawa, puno na ito ng mga estudyanteng nangingisda at wala ng lugar para sa kanila. Sabi ni Keida, ayos lang.
Humanap na lang tayo ng ibang makakain. Pero biglang may napansin si Yuya. Ginamit niya ang kapangyarihan niya para matukoy ang lugar na pond ng isda. Nang makita ito ni Keida, nanlaki ang kanyang mga mata. Ang daming isda, pero mababaw ang tubig. Hindi tayo makakapamalo gamit ang fishing rod dito. Sagot ni Yuya, huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala. Tinupin niya ang kanyang manggas, pumasok sa tubig at nag-concentrate. Ang mga isda, katulad din ng ibang nilalang, may takbuhan kapag nakaramdam ng takot. Hulaan ko ang kanilang galaw at mahuhuli ko sila sa ilang segundo. Boom! Nahuli niya agad ang isang isda gamit ang kanyang kamay. Ang galing! Sumunod pa, at sumunod pa hanggang puno na ang magkabilang kamay niya. Hindi makapaniwala ang mga estudyanteng nanonood. Anong klaseng kamay meron ang batang to? Paano niya nahuhuli ng ganoon? Tumawa si Keida at nagsabi, tama na, iwanan mo rin ang iba para sa kanila. Sumagot si Yuya, kung iyan ang nais mo. Samantala, nasa ibang lugar si Luna, winawasak ang mga training dummy at inihahayag ang kanyang tunay na pagkatao. Isa akong assassin. Hindi ako dapat magpatalo sa emosyon. Kailangan kong tapusin ang aking misyon. Minsan na akong nabigo, hindi na mauulit. Hintayin mo ako, Yuya. Ang layunin ko'y hindi mabuti. Pagkatapos ng huli ni Yuya, tuwang-tuwa si Kanaki, samantalang ang lalaking blonde ay halos hindi na makagalaw sa pagod. Tila mas mahigpit si Kanaki kaysa sa inaakala natin, kaibigan. Tiningnan naman ni Yuya ang kanilang mga nakalap at maingat na inalis ang mga delikado at may lason. Dumating na ang oras ng evaluation. Isa-isang nagpakita ang mga estudyante ng kanilang mga nakuha. Halos lahat ay nagdala ng mga bagay na lason o walang silbi, maliban sa grupo ni Yuya. Sila lang ang nakakuha ng perpektong marka. Kahit ang guro ay namangha, ipagpatuloy ninyo ito at kayo ang magiging top team. Pero sino sa inyo ang marunong magluto? Sabay-sabay nilang itinuro si Yuya. Tuluyan na siyang nahulog sa patibong. Kaya't pumasok si Yuya sa kusina at tulad ng dati, nagpakita ng galing. Natapos ang luto niya at nagsabi, kumain na kayo. Umupo silang lahat, ngunit walang nagsalita ng kahit ano. Maging ang guro na tumikim ay tahimik lang. Naguluhan si Yuya. Ano ang nangyayari? Ganito ba kasama ang niluto ko? Bigla silang nagsigawan, napakagaling. Ang isdang ito, parang hipon ang lasa. Paano ka naging ganitong klase ng alagad ng sining? Wala kang kapantay. Napuno ng tuwa ang puso ni Yuya. Gumaan ang kanyang pakiramdam dahil nagustuhan nila ang pagkain. Pagkatapos, palihim niyang ginamit ang teleportation magic para makauwi at ipagluto si Nito. Doon nagtapos ang kanyang araw. Kinabukasan, nasa gubat muli si Yuya kasama ang mga kaklase. Mahirap ang nagdaang gabi. May mga tent na winasak at mga gamit na sinira. Walang nakaintindi kung bakit. Inakala nilang pagnanakaw lamang at hindi pinansin. Nagpatuloy sila sa gubat. Biglang may napansin ang lalaking blonde. Mukhang may mabangis na hayop dito. Tapos na tayo. At bago pa makagalaw si Yuya, isang dambuhalang oso ang lumitaw. Nataranta ang mga estudyante. Nagsitakbuhan at winasak ang lahat ng madaanan. Walang awa ang oso. Nakawala ang grupo ni Yuya, pero sinalakay ng oso ang kanilang guro. Nahulog ito at muntik ng lumunin, pero biglang tumalon si Yuya at hinarang ang halimaw. Binigyan siya ng pagkakataong makatakas. Sinugod siya ng oso, ngunit nabaligtad ito ni Yuya at binali ang mga buto. Paano nangyari yun? May kakaiba, bulong ng lahat. Maging ang guro, hindi makapaniwala, ngunit taos pusong nagpasalamat dahil iniligtas siya ni Yuya. Dumating ang environmental police at naayos ang sitwasyon. Umuwi muli si Yuya at muling nagsanay sa gubat. Lumakas siya ng lumakas hanggang wala nang makapantay sa kanya. Nakalipol pa siya ng maraming halimaw at nakuha ang mga gantimpala. Isa na rito ang helmet na agad niyang sinuot habang patuloy sa pagpapalakas. At doon niya napansin ang karwahe ni Princess Alexia na papasok sa gubat. Ngumiti siya at binati ng mga sundalong kumilala sa kanya. Sabi ng prinsesa, sumama ka sa akin. Iniimbitahan ka sa palasyo. Hindi man naintindihan ni Yuya, sumagot siya, sige. Bigla, habang naroon ang lahat, tumakbo si Nito papunta kay Alexia. Bumagsak ang isang puno sa kinaroroonan ng prinsesa, muntik na siyang tamaan. Napagtanto ni Yuya na iniligtas siya ni Nito. Ngunit ang kapitan at iba pa, inisip na si Nito ang may kagagawan. Samantala, naroon din si Luna sa gubat, inis dahil nabigo ang kanyang threads. Uuwi na sana siya, pero biglang sinalakay siya ni Yuya mula sa likod, itinapon siya sa pader. Nalaglag ang kanyang maskara at nakilala siya ni Yuya, napatigil at naguluhan. Dumating si Alexia at nakita ang kanyang mukha. Sa ekspresyon ni Yuya, napansin niyang kilala niya ito. Tinanong siya, at sagot ni Yuya, kaibigan ko siya. Sigurado akong may mali sa kanya. Hayaan mong dalhin ko siya sa bahay, gamutin, at malaman ang kanyang kwento. Sagot ni Alexia, sige, pero sa isang kondisyon. Sasama ako. Hindi ko kayo iiwan na kayong dalawa
dalawa lang. Nakakagulat, nabigla si Yuya sa kahilingan ni Alexia, pero pumayag din siya. Dinala niya silang dalawa sa kanyang bahay. Si Luna ay nakahandusay, walang malay at nanghihina dahil sa tinamong tama, habang si Alexia ay lumapit kay Yuya at nagtanong, paano mo kami nadala rito ng ganon kabilis? Yung gate na binuksan mo ay legendary, parang instant teleportation. Casual na sumagot si Yuya, isa lang yang teknik na nadaanan ko lang. Nagulat si Alexia, nadaanan lang. Ang gate na iyon ay legendary. Walang kahit sino sa buong mundo ang marunong gumamit niyan maliban sa'yo. Huwag na huwag mong ipagsasabi ito kahit kanino. Hindi masyadong naintindihan ni Yuya kaya't simpleng sumagot lang siya, as you command. Maya-maya ay nagising si Luna, alam niyang matapos ang pagtatangka niyang patayin ang prinsesa, siguradong bibitayin siya. Hindi siya agad nakapagsalita, pero walang bakas ng takot si Alexia at sinabing, sabihin mo sa akin ang kwento mo. Napabuntong hininga si Luna at nagsimula, sige, ako'y ulilang walang magulang, namuhay bilang pulubi sa lansangan. Walang pagkain, walang inumin, at nabubuhay lang sa pagnanakaw ng tira-tira. Isang araw, may lalaking nakakita sa akin habang nagnanakaw. Sa halip na parusahan ako, natuwa siya. Inampun niya ako, tinuruan magbasa at magsulat, at sinanay bilang asasin. Dinala niya ako sa Guild of Darkness. Pinapatay ko ang lahat ng inuutos nila, hanggang sa ibinigay nila sa akin ang misyon na patayin si Princess Alexia. Alam nyo na, nabigo ako. At ngayon, mamamatay na ako. Pero ayos lang, wala namang magluluksa para sa akin. Nakaramdam ng lungkot si Yuya at nagsabi, nalulungkot ako para sa'yo. Kahit sandali lang tayong nagsama, nahanap ko ang ginhawa sa presensya mo. Naging kaibigan na kita, at hindi ako magiging masaya kung may masamang mangyari sa'yo. Biglang sumabat si Alexia at nagsabi, at sino bang nagsabi na mamamatay siya? Ako ang nasusunod dito, at pinili kong hindi siya bibitayin. Sa halip, gagawin ko siyang personal guard ko. Nagulat si Luna. Ako, guard mo. Ako mismo ang nagtangkang pumatay sa'yo kanina. Mariing sagot ni Alexia, tapos na ang nakaraan. Simula ngayon, ikaw ang personal guard ko. Kalimutan mo na ang Guild of Darkness. Huwag kang mag-alala, hindi ka na nila maaabot. Ligtas ka na palagi. Hindi makapaniwala si Luna sa pagkakataong ibinigay sa kanya. Labis siyang natuwa sa pag-asang muling mabuhay ng normal. Pero sa loob-loob niya, hindi niya mapatawad ang sarili sa mga kasalanan niya. Hinawakan siya ni Alexia at sinabing, huwag kang mag-alala. Isa ka ng bagong tao. Kalimutan mo ang nakaraan. Magiging maayos ang lahat. Samantala, hinahanap ng mga Royal Guard si Alexia, ngunit hindi nila ito matagpuan. Wala silang nagawa. Pagkaraan ng ilang usapan nilang tatlo, nagutom si Yuya. Tumayo siya at naghanda ng pagkain para sa kanila. Dahil sa mga sinabi ni Yuya, nagkunwari si Luna na mahina para pakainin siya ng kamay. Si Alexia naman ay nakisama rin at nagkunwaring mahina para matikman din ang kabaitan ni Yuya. Kaya't pinakain silang dalawa ni Yuya, isa-isa. Isang tunay na biyaya, kaibigan. Kinabukasan, natagpuan na rin ng mga guards si Alexia. Ipinaliwanag ni Yuya ang nangyari at nakilala rin nila si Nito. Tahimik at payapa ang lahat hanggang sa may nagtanong, sino itong babae Yuya? Hindi namin siya nakikitang kasama mo dati. Si Alexia na mismo ang sumagot at ipinaliwanag kung sino siya, pero biglang nagalit ang mga guards at tinaas ang kanilang sibat. Kung ganoon, dapat siyang mamatay. Ang sino mang umatake sa prinsesa ay parurusahan ng kamatayan. Umiikot si Alexia sa kanila at galit na sinabi, tama na, siya ay nasa ilalim ng utos ko ngayon. Ginawa ko na siyang personal guard ko. Nagprotesta sila, guard mo. Baka niloloko ka lang niya para patayin ka. Mariing sagot ni Alexia, patayin ako. Magdamag kaming natulog sa iisang bubong kagabi. Kung gusto niya akong patayin, may 100 pagkakataon siya. Ibaba niyo ang mga sandata niyo agad. Hindi ko inuulit ang sinasabi ko. Sumunod ang kapitan at ibinaba ang kanyang sibat. Humingi ng paumanhin si Yuya sa abalang dulot nito at idinagdag, pasensya na, pero abala ako ngayon at hindi ko kayo masasamahan sa palasyo ngayong araw. Nagulat sila sa pagtanggi niya pero sumagot, sige, tapusin mo muna ang mga gawain mo. Pagkatapos, pumunta ka sa palasyo. Hihintayin ka namin doon. Umalis sila, kasama si Luna at Alexia patungong castle. Ngunit biglang huminto si Luna, bumaba sa kanyang kabayo, at bumalik kay Yuya. Salamat sa lahat ng ginawa mo para sa akin. Hihintayin kita sa palasyo. Pagkatapos ay bumalik siya sa kanyang mga kasama. Hindi maintindihan ni Yuya ang nangyari at napabulong lang, so be it. Pagkatapos noon, nagpunta siya sa gubat para maligo at magpalit ng damit. Doon ay nakatagpo siya ng isang kakaibang nilalang na humarap sa kanya at natatawang nagsabi, anong ginagawa mo sa paligan ko? Nagulat si Yuya sa kapal ng mukha nito, pero nagawa niya itong paamuhin at pinangalanan niyang Katsuki. Simula noon, naging magkasama na sila. Pagbalik niya sa school, inanunsyo ng guro ang kanilang physical education lesson para sa
sa araw na iyon, isang soccer match. Pinili si Yuya bilang goalkeeper. Lahat akala mahina siya at madali lang mapasok ng bola. Pero laban kanino? Laban kay Yuya. Nablock niya ang bawat tira ng kalaban ng walang hirap, tapos ipinatama niya ang bola mula sa malayo, diretso sa goal ng kalaban. Goal ba yun? Sigaw ng mga estudyante. Nabigla ang lahat sa kanyang lakas. Pero mas malalaking bagay pa ang darating, kaibigan. Ilang araw ang lumipas, naglalakad si Yuya papuntang school kasama ang mga kaibigan nang biglang huminto ang isang dambuhalang sasakyan. Bumaba ang isang higanteng lalaki kasama ang kanyang manager. Sinabi ng lalaki kay Yuya, "Kami ay isang napakalaking kumpanya. Narinig namin ang tungkol sa iyong talento at narito kami para i-recruit ka." Nabigla si Yuya sa alok at hindi alam ang isasagot. Yun pala, yung lalaking kumuha ng litrato niya sa mall noon ang nagdala ng kanyang pangalan sa mga direktor. Naniniwala ang lalaki na walang tatanggi sa kanilang alok. Pero laban kanino? Laban kay Yuya. Ngumiti siya at sinabing, "Pasensya na, isa akong tao na nagmamahal sa pag-aaral. Hindi ko gusto ang trabaho kasama kayo. Masaya ako sa buhay ko bilang estudyante at ayaw kong baguhin ito ngayon. Kahit maganda ang alok ninyo, maghanap na lang kayo ng iba." Namangha ang manager sa pagtanggi niya, tapos umalis na lang nagalit. Kinagabihan, inihanda ni Yuya ang kanyang gamit at naglakbay sa gubat para mangaso ng mga monsters. Matindi ang kanyang pakikipaglaban hanggang sa mapagod siya. Natagpuan niya ang sarili sa isang mapanganib na lugar, at doon niya nakaharap ang isang dambuhalang halimaw, ang swamp boar. Isang monster na wala pang nakakatalo. Sumugod ito ng buong lakas at tinapon si Yuya sa puno. Sinubukan niyang uminom ng potion para maghilam, pero natabig lang ng halimaw. Tumakbo siya, desperado para mabuhay, pero hindi makaligtas. Akala niya katapusan na niya, at handa na siyang mamatay. Ngunit bigla na lang tinamaan ang boar mula sa likuran. Lumingon si Yuya at nakita ang kanyang tagapagligtas, isang ordinaryong kuneho na nakatayo ng tuwid at nagsasalita sa wika ng tao. "Huwag kang matakot," sabi nito. "Ipagtatanggol kita ngayon." Umungol ang boar at muling sumugod. "Pero sa tingin mo ba kaya niyang tamaan ito?" "Imposible." Sa isang hampas lang, binura ng kuneho ang halimaw mula sa pag-iral. Tumayo ito ng mayabang, nakatukod ang isang paa sa isa pa, at sinabi kay Yuya, "Nagtataka ka kung bakit kita sinagip, hindi ba? Pero bago ko sagutin, gusto kong subukan ang lakas ng mga sipa nyo." Agad silang sumunod. Si Akatsuki ang unang sumipa, gamit ang lahat ng kanyang lakas. Ngunit ngumisi lang ang kuneho, mahina. Sumunod si Nito, pero hindi pa rin ito impressed. Sa wakas, si Yuya na ang sumubok. Sumipa siya, at ngumiti ang kuneho. "Yan ang sipa na hinahanap ko. Pinili na kita bilang disciple ko. Tuturuan kita hanggang maabot mo ang tunay na kapangyarihan." Halos hindi makapaniwala si Yuya sa nangyayari. Pero sumunod siya at sinimulan ang pagsasanay sa ilalim ng kuneho. Pagkatapos ng 5 oras, sinabi ng kuneho, "Tama na muna. Maghanda ka, dahil lalabanan mo ako ngayon." Halos wala pang oras si Yuya makasagot nang bigla siyang inatake ng kuneho. Mabilis itong umatake, at hirap na hirap si Yuya makaiwas. Sa malayo, pinapanood lang ni Naito at Akatsuki, litong-lito sa nangyayari. Pagsikat ng araw, nauubos na ang lakas ni Yuya at sumuko siya. Dinala niya ang kuneho pauwi at tinanong, "Bakit mo ginagawa ito sa akin? Para bang pinapahirapan mo lang ako, hindi tinuturuan. Ano ba ang ibig sabihin nito?" Ngumiti ang kuneho at sumagot, "Pinili kitang maging tagapagmana ko. Malapit nang matapos ang panahon ng mundong ito. Matagal na akong gumagala sa kagubatan, naghahanap ng magmamana ng aking fighting style. At noong makita-kita, doon nagsimula ang lahat." Nagulat si Yuya, "Tagapagmana ko? Anong kapangyarihan ito? Paano ka, isang simpleng kuneho lang, nagtataglay ng ganitong lakas?" Sumagot ang kuneho, "Hindi ako ordinaryong hayop, isa akong sacred beast. Taglay ko ang teknik ng makapangyarihang sipa, na siya ngayong itinuturo ko sa'yo. Ang misyon ko ay protektahan ang mundo laban sa madidilim na enerhiya. Higit 10 sacred beasts ang kagaya ko, bawat isa may sariling estilo at disipulo. Tanging tungkulin namin ang panatilihin ang balanse sa mundong ito at bantayan ito mula sa pagbagsak. Sa ngayon, payapa tayo, pero kapag nasira ang balanse, ikaw ang tatayo laban dito. Tumayo ka na. Oras na para maghayganti sa boar na tumama sa'yo." Bumalik si Yuya sa kagubatan para harapin muli ang halimaw. Paulit-ulit siyang nabigo, tumatakbo, sumisigaw, halos mamatay.
Pinagmamasdan nina nito at Akatsuki, gustong tumulong pero pinigilan sila ng kuneho. Walang makikialam, siya lang ang haharap dito. Ibinuhos ni Yuya ang lahat ng lakas at tuluyang napatumba ang halimaw. Sumigaw siya sa tagumpay. Natuwa rin ang kuneho, at ang gantimpalang nakuha ni Yuya ay napakaganda. Matapos niyang mamaster ang teknik, nagbago na naman ang katawan niya. Dumobble ang lakas ng ilang beses. Sabi ng kuneho, tapos na ang misyon ko rito. Aalis na ako, at babalik muli balang araw. At naglaho siya. Kinabukasan sa paaralan, dumating na ang sports examinations. Dahil kilala na ang lakas ni Yuya, siya ang pinili sa lahat, table tennis, volleyball, pati soccer. Sa bawat laban, pinahanga niya ang lahat. Puno ng saya ang buong lugar. Pagsapit ng hapon, lumabas si Yuya kasama ang kaibigan niya. Ang ganda ng atmosphere, masaya ang lahat. Pero, kaibigan, sa tingin mo ba ang kaligayahan ay laging nagtatagal? Gabi na nang may isang babae sa kagubatan, pinagmamasdan ang kuneho na nagturo kay Yuya. Narinig kong may pinili ka ng tagapagmana. Dumating ako para patayin ka, pero nakaligtas ka dahil sa kanya. Uunahin ko muna siyang patayin, durugan ang puso mo sa dalamhati, at babalik ako para tapusin ka. Maghintay ka. At naglaho siya, iniwan ang kuneho na nag-aalala para kay Yuya. Nagpa siya itong puntahan siya at balon. Kinabukasan, nasa kwarto si Yuya kasama si Cory. Kunwari nag-aaral pero totoo'y gusto lang nilang magkasama. Habang nag-aaral, humingi si Cory na pumunta ng banyo. Habang papalabas, may narinig siyang kakaibang katok. Sinundan niya ito at natagpuan ang pintuang papunta sa ibang mundo. Hindi niya alam kung ano iyon, pero nang makita siya ni Yuya, alam nitong nabunyag na ang sikreto niya. Nagdesisyon siyang sabihin ang lahat. Natulala si Cory habang ipinapaliwanag ni Yuya na ang lugar na iyon ay napapalibutan ng barrier na siya lang ang kayang magbukas, at sa mundong iyon niya natutunan ang magic at skills na ginamit niya para iligtas siya sa tower at talunin ang mga bully sa school. Pagkatapos ay sabi ni Yuya, hawakan mo ang kamay ko at sabay tayong pumasok. Binuksan niya ang personal statistics ni Cory at dinugtong, alam kong iisipin mong mandadaya ako dahil nakuha ko ang kapangyarihan ng ganito kadali, hindi tulad ng iba na naghirap. Baka piliin mong iwan ako, pero gusto kong sabihin ang lahat para matahimik ang kalooban ko. Pinakalma siya ni Cory. Kailanman, hindi nagbago ang tingin ko sa'yo. Ang inosente mong mga mata ay nanatili, at sa paningin ko, hindi yan magbabago. Hindi makapaniwala si Yuya, na puno ng galit at hindi makahanap ng salita. Pinanggakwan siya ni Cory na ipasyal siya sa mundong iyon. Puno ng saya ang hangin sa pagitan nila. Samantala, nakarating na si Alexia sa palasyo at ikinwento sa hari, ang kanyang ama, ang lahat ng nangyari, kasama na ang tangkang pagpatay sa kanya ni Luna. Nagalit ang hari at iniutos ang pagpugot sa kanya, pero hinarap siya ni Alexia. Kung hindi ka titigil, kamumuhian kita. Nagulat ang hari, natahimik, at pinalaya si Luna. Pero nanatili siyang malungkot habang isinasalaysay ng captain ng guard ang mga detalye. Nang malaman niyang nagpalipas ng gabi ang anak niya sa bahay ni Yuya, biglang sumabog ang galit niya. Nagpalipas ng gabi ang anak ko sa bahay ng isang estranghero. Nilapastangan niya siya. Kailangan ko siyang patayin. Nagwala ang hari na parang bata, bulag sa katwiran. Sa mga oras na iyon, may isang lalaking nakamaskara na nagbabalak patayin si prinsesa at ang hari. Inabot niya sa kanyang alagad ang isang batong pumapawi ng magic at nagsabi, maghanda ka. Bukas, tatapusin natin ang lahat. Hindi niya alam na naroon din si Yuya kinabukasan. Matapos ang mga training at laban, sinuot muli ni Yuya ang gamit niya at nagtungo sa Royal Capital. Doon niya unang nasal-ayan ang mga demi-humans. Pagkatapos, kumuha siya ng lisensya para makapaglakbay sa kaharian. Nagpakita siya ng mga rare components sa mga merchants na halos hindi makapaniwala, hindi pa ito umiiral sa mundong iyon. Binili nila ng sobrang mahal, kaya nagulat si Yuya. Sa wakas, narating niya ang palasyo. Sinalubong siya ng captain ng guard. Hinihintay ka ng hari. Kinabahan si Yuya. Bigla-bigla, hindi ako handa. Ayoko munang pumasok, pero pinakalma siya ng captain. Huwag kang mag-alala, informal lang ito. Pumasok sila kasama ang captain. Binati nila ang hari, ngunit galit na galit ito. Tinanong ng hari, ikaw ba ang matapang na binatang nagligtas sa aking anak? Sumagot si Yuya, oo. At ikaw ba ang pumatay ng mga halimaw sa kagubatan? Oo. At ikaw ba ang aso na nagpahintulot na magpalipas ng gabi ang aking anak sa bahay mo? Nalito si Yuya, mahina niyang nasabi, oo. Mas lalo pang nagalit ang hari
hari, at kahit pinipigilan siya ni Alexia, sumisigaw pa rin siya, parang batang matigas ang ulo. Pagkatapos, inilabas ni Yuya ang Reg Along inihanda niya para kay Alexia. Nang makita ito ng hari, nagulat siya. Binigyan mo siya ng kutsan at kama. Alam mo ba ang ibig sabihin nito? Kailangan kitang patayin. Nagulat si Yuya, halos maluha. Hindi ko alam, man. Sumpa man, hindi ko naiintindihan. Pero ngumiti si Alexia, naintindihan ang lahat at natuwa sa kanyang ginawa. Habang sumusugod ang hari kay Yuya, lumitaw ang mga sundalo mula sa lahat ng panig. Pinalibutan sila, at pinalabas ang isang orb na pumihil sa magic. Ikinulong silang lahat. Parang katapusan na iyon. Pero sa tingin nyo ba may mamamatay kung naroon si Yuya? Hindi. Ginamit niya ang lakas ng kanyang katawan, sumugod, at dinurog ang kanilang hanay. Inatake siya ng mga sundalo mula sa lahat ng direksyon, pero sino ang nilalabanan nila? Si Yuya na makapangyarihan, na kayang tapusin sila ng madali. Kinuha niya ang artifact na ginamit nila. Nang makita iyon ng hari at ng iba pa, agad nila itong nakilala. Matapos iyon, natapos ang pagpupulong at nagsiuwian na ang lahat. Nanatiling nakatayo si Yuya, nalilito at hindi alam kung ano ang gagawin. Lumapit siya kay Alexia para kumustahin ito. At nang lumitaw siya, sabi niya, ano bang nangyari sa'yo, binata? Bakit ganyan ang itsura mo? Alam na nila na ang kapatid ko ang nasa likod ng lahat ng nangyari. Kaya agad nilang itinago ang bagay na iyon. Huwag mo nang alalahanin. Halika, ipapasyal kita sa lungsod. Pero tumutol si Luna. Ikaw ang tina-target. Kailangan mong manatili sa palasyo para maprotektahan ka. Ako ang sasama kay Yuya. Sumagot si Alexia, hindi. Sasama ako. Sa huli, nagkasundo silang tatlo ang lalabas. Sinundan sila ng Knight Captain, na parang may kakaibang kutob habang papasok sila sa Adventurers Guild kung saan pinunan ni Yuya ang registration form. Binigyan siya ng kristal para sukatin ang kanyang magic. Inakala ni Luna na malakas lang siya sa katawan pero mahina sa magic. Pero sa gulat ng lahat, nadurog ni Yuya ang kristal sa kanyang kapangyarihan. Natulala ang lahat. Pagkatapos, nagpunta sila sa isang quest para mangolekta ng herbs. Doon nalaman ng Knight Captain ang pinagtataguan ng prinsipe. Dali-dali niyang isinama si Yuya at nagtungo sila para hulihin ito. Nang buksan nila ang pinto, sinaksak ng prinsipe ang isang gwardya at kinidnap ang isa pa. Tinatakot silang papatayin ito kapag lumapit ang sinuman. Pero sa tingin nyo ba may masasaktan habang naroon si Yuya? Imposible. Tumalon si Nito, itinumbo siya, at agad kinontrol ni Yuya ang kanyang braso. Pinigilan siya hanggang hindi na makagalaw. Nagalak ang lahat at sumulong ang captain ng Knights para itali siya. Pero biglang yumanig ang bahay at lumitaw ang isang misteryosong babae. Tuwa ang prinsipe nang makita ito. Sa wakas, dumating ka. Iligtas mo ako. Pero hindi siya pinansin ng babae. Nabigo ka sa iyong misyon. At ang kapalaran ng bigo sa akin ay kamatayan. Itinaas niya ang kanyang kutsilyo. Handa nang tapusin siya. Pero dumating si Yuya sa huling sandali. Nagalit ang babae. Hindi ko ba sinabi na walang makikialam? Nagpakawala siya ng mga magical arrows mula sa kawalan. Tinamaan ang mga gwardyang halos hindi makadepensa. Tinukso pa niya sila, napakahina ninyo para labanan ako. Heto, tikman nyo ito. Nagpalabas siya ng mas malakas na atake, pero hinarang ito ni Yuya gamit ang sarili niyang magic at matagumpay na nablock. Pinuri ng lahat ang kanyang tapang. Tumingin ang babae kay Yuya. Ikaw si Yuya, disipulo ng Sacred Rabbit. Matagal na kitang hinahanap, pero kailangan pang subukan ang iyong lakas. Bibigyan kita ng 2 araw. Pagkatapos, papatayin kita. At naglaho siya. Ibinilanggo nila ang prinsipe at ibinalik sa palasyo. Sigaw ng prinsipe sa kanyang ama, bakit mo ako itinataboy? Nakakamuhi ba ako? At ikaw, Alexia, hindi ba sapat ang galit mo sa itsura ko? Naalala mo ba noong nagwala ang magic mo at tinamaan ako? Disfigured ang katawan ko, sinunog ako. At nang malaman mo, ama, na hindi na ako gagaling, ikinulong mo ako at pinaniwala ang lahat na patay na ako. Naranasan ko ang pinakamasasakit na araw ng buhay ko, nilate at hinamak. Pero nabuhay ako para sa isang dahilan lang, para maghayganti sa pamilyang Samiris sa akin. Malapit ko na sanang makamit ang layunin ko, hanggang sa dumating ka. Patayin mo na ako at wakasan mo ang paghihirap ko. Malalim ang pagkahabag ni Yuya, dahil naranasan din niya ang parehong pagdurusa. Pinagdesisyonan niyang iligtas siya. Inabot niya sa mga gwardya ang isang potion. Gamutin siya. Pagkatapos ng paggamot, tumingin ang prinsipe sa salamin, nagulat nang makitang naibalik ang kanyang katawan. Hindi siya makapaniwala. Naluha siya at nagpasalamat kay Yuya, habang nagulat ang hari at ang mga gwardya sa himala. Pero sa kabila nito, hinatulan pa rin ng kamatayan ang prinsipe. Dito nakialam si Yuya. Patawa
patawarin niyo siya. Sabi ng hari, paano namin siya patatawarin kung tinangka niyang patayin ang anak kong babae? Sumingit si Alexia, at sino pa ba ang gugustuhin niyang patayin kundi ako? Kung ganon, dagdag ni Alexia, pinapatawad ko siya. Nabigla ang lahat pero hindi na ito kayang tutulan ng hari, kaya napatawad ang prinsipe. Naluha siya sa tuwa, nagpapasalamat kay Yuya dahil nailigtas siya. Binigyan ng hari si Yuya ng gantimpala, mga lupain, mga palasyo, at 3 milyon na ginto. Pagsapit ng gabi, bumalik si Yuya sa kanyang kwarto, pagod, habang binabantayan siya ni Akatsuki at Naito. Sa kanyang pagtulog, napanaginipan niya ang misteryosong babae na nagbanta sa kanya, nakatayo sa ibabaw niya, handang pumatay. Nagising siya ng nanginginig, dama ang paparating na sakuna. Kinabukasan sa paaralan, dali-daling lumabas si Yuya mula sa klase, hindi nagsalita sa kahit sino. Napansin ng lahat ang kanyang pag-aalala, pero walang nakakaintindi ng dahilan. Maging si Kaori ay nakapansin, alam niyang may mali. Sa katunayan, noong nakaraang araw, tinanong ni Yuya ang prinsipe tungkol sa babaeng nagbanta sa kanya. Sinabi nitong isa siyang misteryosong nilalang na may napakalakas na kapangyarihan. Kapag may sinabi siya, tinutupad niya ito. Binalaan niya si Yuya na magtago sa loob ng 2 araw, kung hindi, papatayin siya. Kaya nagpunta si Yuya sa kagubatan at nagsanay ng buong lakas, naghahanda para sa pag-atake. Hindi niya alam na naruroon na ang babae. Agad niyang tinakpan si Akatsuki. Mukhang ikaw ang dumating para sa kamatayan mo. Sumugod ang babae. Tumalon si Yuya, pero isang hampas lang niya, tumilapon siya at bumagsak sa lupa. Sa oras na iyon, dumating si Kowi sa bahay ni Yuya para kumustahin siya. Kumakatok siya ng paulit-ulit pero walang sumasagot. Nakita niyang nakabukas ang pinto, pumasok siya at natagpuan ang portal papunta sa ibang mundo. Walang pag-aalinlangan, pumasok siya at narinig ang malakas na tunog ng laban. Tumakbo siya papunta roon. Nakita niyang nakikipaglaban si Yuya ng buong tapang, hindi binibigyan ng pagkakataon ang babae. Nagniningning ng puti ang katawan niya habang gumagamit ng magical reinforcement para makasabay. Sa huli, tinamaan niya ito ng malakas, tumilapon ang babae. Pero naglabas ito ng isang nakamamatay na arrow na Samaire sa kalahati ng kagubatan. Dumating si Ki, at nakilala niya na si Yuya ang lumalaban. Nagulat si Yuya sa kanyang presensya. Napansin din siya ng babae, at tinutok ang kanyang arrow kay Kawi. Mabilis na tumakbo si Yuya, pinrotektahan siya, at siya mismo ang tinamaan. Nawasak ang kanyang armor, bumagsak ang kanyang kapangyarihan, at tumayo ang babae sa likod niya. Ito na ang iyong wakas. Pakakawalan na niya ang arrow, pero biglang lumitaw ang kanyang master na kuneho. Patawad, Yuya, kung nahuli ako. Lumapit ka sa likod ko, hero. Ngumisi ang babae. Sa wakas, dumating ka. Hindi ko na kailangang hanapin ka. Papatayin ko kayong dalawa. Hindi pa rin lubos na nauunawaan ni Yuya ang kanyang galit, ang kanyang pagkatao, o kung bakit niya inaaway ang kuneho. Ipinaliwanag ng kanyang master, isa siyang disipulo ng Sacred Archer. Pero nang traido rin siya ng mga tao at patayin ang kanyang master, yamakap siya sa kasamaan, pinapalakas ang sarili sa galit para maghiganti. At para magtagumpay, kailangan niyang wasakin ang lahat ng sacred beasts. Ngayon lang naintindihan ni Yuya. Isinuot muli niya ang kanyang armor. Kung ganon, handa na ako. Nagliyab muli ang laban. Walang habag ang babae, nagpakawala ng mga arrow para patayin si Yuya. Pero tinugon ito ni Yuya gamit ang kanyang sacred kick, hinati ang atake. Kinagat siya ni nito sa binti at tinamaan ng Rabbit Master sa ulo, kaya bumagsak siya sa pader. Pero hindi pa rin siya sumuko. Galit na sigaw ng babae, kung ganon, mamatay kayo. Inilabas niya ang buong puwersa ng kanyang galit. Nagbago ang katawan at paligid niya, naging nakakatakot at hindi natural. Nilusob niya ng may matinding puot. Halos hindi nakayanin ng Rabbit Master at muntik nang bumagsak. Nakatulala si Yuya, hindi makagalaw, habang ang kanyang master ay nasa bingit ng kamatayan. Sa sandaling iyon, sa unang pagkakataon, inilabas ni Akatsuki ang kanyang kapangyarihan. Nagliyab ang bughaw na apoy na bumalot sa buong labanan. Nang dumampi ito sa babae, naglaho ang kanyang anyong puno ng galit, nilinis ang madilim na kapangyarihan. Sinamantala ng master ang pagkakataon, binigyan siya ng isang matinding hampas, at nawalan siya ng malay. Nakita ng master ang lakas ni Akatsuki at nakumbinsi na hindi na sila mapapahamak. Nagpaalam siya kay Yuya at umalis. Binuhat ni Yuya ang babae at mahinahong sinabi, huwag kang mag-alala. Alam ko, gusto mong maghiganti para sa iyong master. Pero simula ngayon, aalagaan kita. Hindi ko hahayaan na may manakit sa'yo. Dumating din si Kairi sa eksena. Isang halimaw ang muntik nang pumatay sa kanya, pero hinagis ni Yuya ang kanyang sandata at agad itong pinaslang. Ibinaba niya ang walang malay na babae at lumapit kay Kowi. Tinitigan niya ito sa mga mata. Ganito ang buhay ko, pan ng laban, dugo, hirap,
at walang katapusang pakikibaka. Alam kong natatakot ka na sa akin ngayon. Wala akong magagawa. Patawad, Sai. Sumagot siya, huwag kang humingi ng tawad, hero. Ikaw ang unang nagligtas sa akin, ang tumayo sa tabi ko sa kabila ng lahat. Alam kong mabuti ang puso mo. Kahit tawagin ka ng mundo na mandadaya o kontrabida, palagi akong mananatili sa tabi mo. Mahal na kita. Napuno ng galak ang puso ni Yuya. Mahal din kita. Ang sandaling iyon ay puno ng kapayapaan. At doon nagtapos ang kwento. Nagising ang babae at nakipagkasundo sa kanila. Binilhan siya ni Yuya ng tahanan at ibinigay ang lahat ng kailangan niya. Bumalik ang kagandahan at katahimikan sa kanilang buhay. At ganoon nagtapos ang anime na napanood ninyo. Mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe. Pindutin na rin ang notification bell at like button para sa marami pang anime recap katulad nito, at mag-iwan ng comment down below. Kita-kits tayo sa susunod na recap.